Magandang hapon po. House tour ulit tayo. Ako ulit si Vince at ito ang video natin for today. Nandito tayo ngayon sa Wirral Peninsula. Ito po ay malapit dito sa Liverpool. Hello! Kumusta, kuya? Kumusta? Pasok daw tayo, pasok. Ate naman. Si ate. Ay, Ito. ate, kumusta? Ma-beauty pa rin. Si Kuya Ernie at saka si Ate Letty ay malapit sa atin. Kasamahan natin dito. Kahit biglaan, meron tayong house tour sa kanila. Parehas kami ni Ate Letty, nagpunta kami dito as a student. Dire-diretso na yung ating journey. May age limit nga ba ang pag-student visa at ano ang mga pwede mong gawin? Anong year pala kayo pumunta dito, ate? 2007. 2007, student ka noon. Student lang. Anong inaral mo? Yung MBQ 3. So after ng Social education, pwede kang maging carer. Kaya rin. Si kuya noon ay OFW ka na rin noon. Sa Saudi. Bago sumunod si kuya. Pero, yearly, Mm. nagbabakasyon sa dito. So, Minsan 2 weeks lang. Ilang taon na kayo sa UK? Bale, sumatotal. Bale, 2007, anong 2007, ngayon 2006. 19 years. 19 years na. After 19 years, o siguro before sumapit yung 19 years, at least nagkaroon na kayo ng sarili ding naipundar. Imagine mo yan, nagpunta dito estudyante, nakapagtrabaho, and ngayon nakapundar. Hindi lang para sa inyo, para sa mga batas. Kung makikita mo, talagang parang yung Pinoy na Pinoy yung bahay, no? Dahil yung dahil mga nalaman. display. O sige, itur mo naman kami. Ikaw, bahala ate. Oh. Ialaman namin. Ito. Sala. Sala namin to. At itong family ninyo. Oo. Ilan anak nyo? Parang hindi ko alam. Nung pumunta kayo dito, nag-aaral sila. Nag-aaral sila college. Ang balita ko, mga successful na itong mga bata ngayon. Engineer na yung panganay. Pangalawa, Tapos yung musician. musician. Yung pangatlo. Tapos ng hotel restaurant management. Kumbaga, hindi na gano'n pressure yung life na kailangan ko magtrabaho ng full time. Sala, kompleto ito. Nung nakuha nyo to, furnish? Hindi. Ito yung mga bigay-bigay lang to. Oo, makukuha mo na ditong yung Oo. dito. Mga donation lang. Oh. Ay, hindi, ang maganda kasi dito, kumuha ka ng bahay na ganito, mura yung kung okay lang sa'yo na hindi brand new ang mga gamit mo, maraming nagbibigay. At saka may Nagbibigay. tinatawag dito na charity shop. May tinatawag na charity shop. Yung mga free love na ano. Pre-love na item. Sige, ito punta yung tayo aming dito sa kitchen. kitchen. Yan, si Marcoleta. Marcoleta. Hindi, yung mga halaman ni ate. Oh, cute Sige. na no. Oo. Oo. Ito ang iba talaga kapag Ito yung bonsai ko. Halaman. videohan natin ng malapit yung bonsai. Bonsai. Ang lusog! Ito yung ano ni Kuya mo nung ano. Ito. Noong Ito yung lemon ko. alam ko hindi dapat kalimitan tinatanong kung magkano yung bahay. Pero available naman online. Magkano na ang price ng ganitong bahay? 2 bedroom. 2 bedroom. Ano na, 150 to 120,000. Wow. Nagre-rate dito. Actually, mura-mura dito sa area nito compared sa London. Hindi ko alam kung anong tawag sa architecture na yun pero ito ay lampasan. Lampasan, doon no. sa Tapos lunch. dire-diretso siya. So maganda siya kapag kayo may mga party Oo. na. Open mo lang. Tapos yung garden kanina na-check natingnan na natin. At least kasama pa rin yung garden. Dalawa lang kayo dito, di parang aalog-alog, no? Oo. Kasi napaka Para sa lawak. dalawa lang, malaki na. Malaki na. Kasi isang kwarto pa nagagamit namin. Oh, at saka sa pag nag-aaway. Hindi. Dito tayo sa lounge. Okay, sige. Sa London kasi, nag-aano na yung mga tao doon, nag-share din ba? Alam mo yung parang sa Middle East style living. Kasi nakatira ako sa London eh. Kumpara sa atin dito sa countryside, mas maluwag. 'Di ba? Pati though sa London meron din dong rules na 1 bedroom yung isang tao. Pero may nakakalusot pa rin ng mga nagpaparenta na lahat madaming tao sa isang bahay. Sabay. Pero dito bibihira mo 'yang makita sa ating dito sa atin sa probinsya. Province kasi ang Liverpool. Ito
ito po ay malapit sa Liverpool. Patatubes ko na sinabi. Malapit sa Liverpool, pero dito maluluwag. No, kahit yung mga nagre-renta at mura ang mga renta ng mga bahay dito. Ano? Nag-rate niyo ng 850. 850. Yeah. Kumpara mo sa London, room lang yun. Oh, Dito bahay na bahay. yun. Bahay na yun. Kaya yung ibang mga gustong lumipat sa Liverpool, it's open. Yung ano, Sa yung taas. Sunod kayo. Maraming kalat lang. Okay lang yan. lang. Oo. Pagka minsan ako ang i-house tour nyo, mas marami. Ay, Sunod tayo. Tignan Galing sila ng Pinas, kagagaling lang nila ng Pinas. Sabi lang lang. Ito yung aming ano, Oo. yung aming Ganito ang mga style ng toil. Pasok ako Oh. toilet and bath. Laging may bat. Sa Pilipinas ba, sa amin kasi walang bat? Oh, Sa Pilipinas may bat kayo? Oo, meron. May ano na yun. Mga ano po ito, mga European style na mga bahay din at saka dito sa Europe. Tapos ito, maliit lang. Tapos dalawang bedroom. Oo, ito yung isa. Okay. Ito. Oh, hindi naman maalat. Okay lang. Ang guess. Yan ang kwarto ni Mark. Nabanggit ko. Ay, maganda din ha, pagka madidesignan mo ito ng maganda. Di ba? Tapos ito yung Mark, master's huwag mo- bedroom. Sige, punta tayo sa master's bedroom. Huwag mo lang ito yan, oh. Uy, ang Pakita, ito ganda. na. Saan nung nag-abroad ka, kuya? Saan ka? Sa Middle East ka? Saan bansa sa Middle East? Sa Alcoban. Saudi Arabia. Kaya mahilig ka sa sombrero. Ang daming Kasi wala nang ulo. Walang ulo. Ay, ang ganda. Oo, Siya, sige, yan okay, ang- baba na tayo. Ay, ang ganda. So, ano ang pakiramdam ngayon na parang, di ba, at the end of the day, tayo mga nag-OFW, parang beyond pa doon sa pangarap natin na, Oo. di ba, yung iba, uuwi na ako, may pension na ako, uuwi na ako sa Pinas, ganun. Eh kayo, parang may extra pa na nakapagpundar kayo sa abroad, sa UK pa. So, Oo. anong pakiramdam? Masaya. At saka, ano, para sa mga anak. Para sa mga bata. Ano pa ang plans natin? Hindi naman sa sinasabi kong dahil matanda na tayo, magplano na kayo mag-settle sa Pilipinas. What's the plan? Ay, mayroon kami pinuputap na business. Yan. Business. Tutuloy lang ang business. Oo. Kasi ngayon parang laylo na kayo sa pagtatrabaho, no? Oo. So ngayon nagninegosyo sila. Mayroon silang business tapos nagtatrabaho. Parang masarap din sana doon, kaso lang, ang hirap ng buhay sa atin ngayon. Parehas komportable ang buhay nyo sa UK at saka sa Pilipinas. Tinanong ko si Ate Rose dati, saan mo mas gugustuhin mag-pension? Sabi niya dito pa rin sa UK. You have your families back home. Hanggang kailan kayo magstay dito? At mas gugustuhin niyo ba dito o doon? O anong mangyayari? Pabalik-balik na lang? Oo, yan. Pagka yung, sabi namin, pag winter dito na sobrang lamig, doon naman sa Pinas. Tapos pag ano, dito naman. Anong mahirap nun? Nung nagpunta ka dito bilang student? Student kasi nung una, limited yung hours namin sa So hindi nga makapagtrabaho talaga? Oo, kasi kaya merong ano. May limit yun. Tapos, yung sa visa, nagkaroon kami minsan ng problema. Kala namin, pauwi na kami. Itong mahirap, limitado, no? Oo. Restricted tayo. Okay. I think maraming mga estudyante ang makaka-relate dyan, maging ako, very limited yung hours natin ng pagtatrabaho nun. Eh, ang dami mong responsibility, minsan, di ba? Responsibility mo, marami kang dapat gawin para mag-survive ka as a student. Nung worker na, wala na halos challenge to or Wala kasi yung very supportive si Dela. very supportive ang employer? Oo. Kasi nung una kami dito, first, Isang employer ka lang? oh, All isang employer throughout. Right, okay. First 2 years namin dito, libre kami. Wow. Wala kami Ang bait ng binabayaran. employer. Oo. Wala kami binabayaran. Isa siguro sa sikreto ay makahanap ka ng mabait na employer. employer. No? Ngayon mahirap, yung iba palipat-lipat na ng employer. Eh, Kasi pumunta kami dito, wala kaming gastos kahit 5. yeah. Direct hire yan, di ba? Oo, Hindi direct. yan via agency, direct hire. Direct hire. Plane ticket Sa namin, visa, ticket, at di everything. umano, ang employer Provided niya. ninyo, pagdating dito, pinapahiram pa kayo ng pera. Oo. Wala nang ganyan in employer advance. ngayon. Tapos, libre kami sa bahay. Libreng bahay. Eh, gano'ng katagal ang libreng bahay? Ang tagal din mga siguro. Hanggat kaya yung nakatagpo kayo ng mabait na employer. Siguro.
kasi dahil mabait din kayo sa kanya, may loyalty, di ba? Hindi kayo din nag-iwanan. So, kung makikita din ng employer sa atin yung kagandahan ng ugali nating mga Pilipino, talaga namang susuklian din nila ng kabutihan sa iyo, no? Hindi kayo nagkaroon ng problema mula student, work hanggang nagsettle kayo dito sa UK. May guidance ng employer. Hindi nag-separate yung inyong landas. Ano na lang ang wish ninyo bilang OFW sa Philippines sa nangyayari ngayon sa atin? Kasi 'di ba may pakialam din tayo dahil nagbabayad, nagre-remit tayo and all that. Ano sana ang magandang mangyari sa Pilipinas? Sana magkaroon tayo ng presidente na may puso at Tsaka yung tamang sistema sana sistema, ng support, yung welfare. dito kasi sa totoo, yung buhay natin dito, hindi mo, yung mayaman at saka mahirap, hindi mo kasi Walang kaya, pagkakaiba. o paiba kasi punta ka sa mga grocery store, hindi mo rin ma-distinguish kung mayaman siya kasi nabibili mo rin ang lahat ng gusto mo mabibili. Kasi mura ang bilihin dito. Tapos sa healthcare naman, very supportive. Wala kang bayad sa GP, wala kang bayad sa mga gamot. Libre pa ang transpo. Din naman ito sa atin, kaya din. Though medyo malayo-layo pa, matagal pa, pero sana kakayanin din. Sobrang higpit na pumunta dito sa UK. Sasabihin, kasi mas madali pa noon. Ngayon kasi sobrang higpit na. 'Di ba? Sobrang mas mahigpit ngayon, maraming mga nagbago. Generations change. Nagbabago ang sistema at lahat ng bansa. Pero nasa sa tao pa rin yan eh. Ano ang may i-advise natin sa nangangarap pa rin na sasabihin na lang, they give up because iba na ngayon, magastos na, hindi kami makakahanap ng ganyan katulad ninyong employer. Anong advice ang pwede nating mabigay sa mga kababayan natin na thinking that way? Mag-try at saka tiwala sa itaas. Balik tayo a little bit of background. Ano po ang mga profession ninyo before coming to the UK? Kuya ay engineer. Engineer ka. Pero Tapos, agency yun, napaalis kayo papuntang Saudi Arabia. Gano'ng katagal ka sa Middle East, kuya? all in all, 30 years ako doon. Ako, bisa niwala ako talaga. Kung talagang destiny mo na talaga na makapunta dito. Mamuhay abroad. Mabuhay abroad talaga. Kasi may iba naman sa atin na very comfortable ba? Oo. Hindi naman mo kailangan sasabihin mo ang comfort ay abroad. Abroad, Nagkataon lang na maraming mga pamilya na nakakaahon dahil sa oportunidad abroad. Dalawang course ako doon, fisheries ako eh. Nag-fisheries ka. Oo, and then, tapos nag-aral ako ng nursing na 2 years. nursing aid, parang gano'n. Oo. Which is, yun din yung nagamit mo dito. Oo, yun No? kaya. Yun din yung experience mo. Tapos, so, inline pa rin. Oo. Tapos, marami akong business doon na nagano kami ng restaurant. Okay. Tapos, nag-catering. Mm-mm. Tapos, nagano ako ng mga... Food. You like food? Oo. Sa mga cakes, mga wedding. Pero talagang kahit anong kahit mo doon. Sapat lang. Sapat lang. If given na nag-abroad na si Kuya. Oo, nag-abroad ako. So sa atin, kumbaga ikumpara mo, doon you have to have multiple jobs and businesses para sa komportableng buhay. Oo, hindi Dito, pwede. isang job lang pwede. At saka samahan mo din ng dasal sa itaas. Yan ang importante. I think palagi ko din kayo nakikita lagi very active sa church. So siguro ito yung part din ng pagpapasalamat. Sasabihin natin wala namang very smooth yung journey hanggang sa mahumantong dito sa relax na and settled na, pero walang sobrang masalimuot na naging problema sa journey na ito. Kumbaga lahat umayon sa inyong tadhana. Oo. Di ba? Yun yung very grateful. Para sa akin, para sa kanya, napakalaking bagay kasi lahat sila napatapos ko eh. Sa pag-aaral yan, napakalaking bagay. So, pag-OFW talaga, malaking tulong. Di ba kaya napakalaki, masabihin may oh. isang mag-OFW? Tsaka thankful lang kami kasi yung tatlo naming anak. Napakabuti nila. Wala nagluloko. Kasi- Di ba marami nagluloko rin eh. Oo. Kung muna sa abroad yung tatay, yung iba nagluloko Yun nga, na. napakababait ng mga bata. Oo, lahat Doon sila. kung iisipin mo, yung guidance nila hindi ganun ka. Dahil wala na kayo nung... Oo, nung college sila. Paano nga magdidisiplina? Natanong ko to doon kay Ate Malu sa London. Paano yung
virtual, Yung maliit pa malayo kayo na disiplina. How? Paano? Kasi bata pa sila, kailangan talaga. Oo, i-ano mo na. Na-i-mold ko na sila. I-guide sa tamang ano. Tapos paalaala palagi na No, pag kami parehas wala, hindi nyo kasama, kailangan Teka, sino nag-aalaga sa kanila nung wala nga pala kayo? yung may kamag-anak din kami na ano Nakasama doon, din. nakasama yung sa ano. hipag ko, yung kapatid din niya. At saka sila, oo, lagi doon. Wala na. Tapos sila Yung nanay kasi ko nandun natuto din. din sila, Vince, na nung maliit sila, magtrabaho din sila. Ang sarap din ang pakiramdam na cooperative ang iyong pamilya, no? Kapag ka OFW ka, mahalaga din yung support system ba? Kahit na hindi mo na isipin yung nasa Pilipinas. Oo. Dahil Oo. they give back, they do their role, parang gano'n. Kasi napaano na sila, maliit pa sila, pinapalala mo na sila. Ito yung buhay, hindi madali. So kailangan namin makaalis kasi para Kahit nasasabihin mong nung dalawa na kayo, may pera, dalawa nagtatrabaho ang parents ko, hindi sila naging hindi silang maluho. Hindi maluho. Hindi. Oo, hindi sila maluho. Ito ay dahil lang lagi sa pagpapaalala. Paalala, oo. Kaya hanggang ngayon, yun, intact pa rin silang tatlo. Yeah, yeah. Kahit may mga pamilya na sila. Na, That's the best feeling kasi nga sila ay ka-proud naman. Oo. And congrats to that. Diba? Dahil kilala ko din naman yung mga bata. Hanggang doon na lang, maraming salamat ha, at thank you very much for opening. You're always